Noong unang panahon, sa sinaunang lupain ng Jerusalem, may isang lalaking Jesus kilala sa kanyang mga aral ng pag-ibig, naina, kabutihan, salita ng Diyos. Ang mga tao mula sa malalayong lugar ay pumupunta upang pakinggan siya magsalita. Masaksihan ang mga himala kanyang ginagawa, ngunit hindi lahat ay nakikita si Jesus bilang isang puwersa ng kabutihan. Ang ilan sa mga pinuno at guro ng lungsod ay nakaramdam ng banta sa kanyang lumalaking impluensya. Sa mga katotohanang kanyang sinasabi, nagplano silang hulihin siya, natatakot sa pagbabagong dala niya. Isa sa mga alagad ni Jesus, si Judas, ay ipinagkanulo si Jesus kapalit ng 30 pirasong pilak. Sa isang tahimik na gabi, habang si Jesus ay nananalangin sa hardin ng Getsemani, dumating si Judas kasama ang mga sundalo. Binasbasan niya si Jesus na nagsilbing senyales sa mga sundalo kung sino ang kanilang aarestuhin. Dinala si Jesus sa punong pari, kung saan siya hinarap sa mga paratang at mga huwad na saksi. Sa kabila ng kanyang kawalang kasalanan, napagpasyahan ng mga pinuno na si Jesus ay isang banta na dapat alisin. Dinala nila siya kay Poncio Pilato, ang gobernador ng Roma, umaasang ipag-uutos niya ang kamatayan ni Jesus. Tinanong ni Pilato si Jesus, ngunit wala siyang nakitang dahilan upang parusahan siya. Gayunpaman, ang mga tao na pinukaw ng mga pinuno ay sumigaw na ipako si Jesus sa krus. Si Pilato, na nararamdaman ang presyo ng mga tao at ayaw ng kaguluhan, ay nag-aatubiling pumayag. Kinuha ng mga sundalo si Jesus at siya'y kanilang kinutya. Nilagyan ng koronang tinik ang kanyang ulo at isang lilang balabal sa kanyang mga balikat. Tinawag siyang hari ng mga Hudyo sa biro. Dinala nila siya sa mga lansangan, pasan ang mabigat na kahoy na krus sa kanyang likod patungo sa isang lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo. Doon, ipnako nila ang isang kamay at paa ni Jesus sa krus at itinaas ito ng mataas. Habang siya ay nakabitin doon sa di masukat na sakit, nanalangin si Jesus para sa kapatawaran ng mga nagkasala sa kanya, ipinapakita ang habag kahit sa kanyang pagdurusa. Sa loob ng ilang oras, nakabitin si Jesus sa krus sa ilalim ng nakapapasong araw. Napapalibutan ng ilang tapat na tagasunod at ang kanyang ina, na nanonood na may mga pusong wasak. Sa wakas, sumigaw si Jesus, tapos na, at siya'y huminga ng huling hininga. Nagdilimon ang kalangitan at nayanig ang lupa na parang nagluluksa sa pagkawala ng anak ng Diyos. Ibinaba ng mga tagasunod ni Jesus ang kanyang katawan mula sa krus. Binalot nila ito ng lino at inilagay siya sa isang libingan. Ito siya tinakpan ng malaking bato na naglagay ng mga bantay sa labas upang masiguro na walang makakakuha ng kanyang katawan. Pagkalipas ng 3 araw, may nangyaring himala. Ang mga babaeng tagasunod ni Jesus ay pumunta upang bisitahin ang kanyang libingan. Naigulong ang bato at walang laman ang libingan. Nagpakita ang anghel at sinabi, "Huwag kayong matakot sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito. Siya ay nabuhay na muli." Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Pinatutunayan na kanyang nalupig ang kamatayan at nag-aalok ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Inutusan niya ang kanyang mga tagasunod na ipalaganap ang kanyang mga aral sa lahat ng sulok ng mundo. Sa wakas, umakyat si Jesus sa langit, nangangakong palagi siyang makakasama nila sa Espiritu. Ang kanyang sakripisyo at muling pagkabuhay ay naging pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, sumasagisag sa tagumpay ng pag-ibig at pagpapatawad laban sa kasalanan at kamatayan.